So hanggang kailan magmamatigas si Senator Chis Escudero upang ipagpatuloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte? Si Senator o incoming Senator Tito Soto ay nagbigay ng kanyang pahayag patungkol dito at sinabi niya na hindi pwedeng unilateral na ang Senate President lang ang nagdedesisyon na gagawin because the Senate President is not the Senate. He is merely the presiding officer. So, maliwanag no ang sinabi ni incoming Senator Tito Soto. Tama nga naman na si Senator Chis Escudero ay hindi ang Senado. Siya lamang ang presiding officer para sa gagawing impeachment trial. So hanggang kailan magmamatigas itong si Senator Chis Escudero? Dapat niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang senador ng ating bansa. Dapat niyang ipagpatuloy ang impeachment trial dahil nga siya ang Senate President, siya ang magpe-preside. So hinihintay natin ang kanyang gagawin para ipagpatuloy na impeachment trial. Ang ginagawang pagdi-delay ni Chis Escudero sa Senate sa impeachment trial ay isang disservice para sa ating mga Pilipino dahil tayo ay may karapatan na malaman kung ano talaga ang mga nagawang kamalian or violations ng ni VP Sara Duterte. Kasi sa konstitusyon natin, base sa mga naipasang articles of impeachment, karapatan nating malaman kung mayroon ba talagang culpable violations na nagawa si VP Sara. So, tanggap naman natin, no? Matatanggap natin na ma-acquit si Sara kung gusto nilang i-acquit si Sara. Pero hindi natin matatanggap na basta babaliwalain na lang at i-dismiss na lang nilang impeachment nang walang trial na ginagawa. That would be very unconstitutional. Hindi ko alam kung anong konstitusyon ang binabasihan ng ng ibang senador natin. Katulad na lamang ni Senator Bato na kung saan naghain siya ng resolusyon na nagsasaad ng de facto dismissal sa impeachment trial ni VP Sara. Ito ay wala sa ating konstitusyon. That is very unconstitutional at maaring maharap si Bato sa mga kaso kung ipapatuloy nila ang pag-dismiss sa kaso ni VP Sara, sa impeachment ni VP Sara na walang ginagawang trial. That will become a disservice to our fellow men. Marami na ngang may mga universidad na nga dito sa ating bansa, ang mga first class university ang nagbigay ng kanilang pahayag patungkol sa impeachment at lahat sila ay nagkakaisa na dapat na ituloy impeachment. Kabilang na dito ang UP College of Law, ang San Beda College of Law at ang De La Salle University. Maliban pa dyan sa mga panawagan ng ating mga mamamayang Pilipino na gumagawa na ngayon ng pagkilos sa harap ng Senado upang ipagpatuloy ang impeachment. Dapat makinig ang ating mga senador sa ating mga kababayan dahil ito po ang essence ng ating demokrasya. Kung hindi nila ipapatuloy ang impeachment, ay parang binaboy na rin nila ang ating konstitusyon. Sabi pa nga ni Attorney Barry Gutierrez, wala sa konstitusyon natin ang tinatawag na de facto dismissal, na kung saan pagbobotohan ng ating mga senador kung ipapatuloy ba nilang impeachment trial o hindi. Ang tanging pagboboto lamang na gagawin ng mga senador ay ang pagboto kung ika-convict o i-acquit ba nila si VP Sara pero sa pamamagitan ng impeachment trial, hindi ng isang resolusyon dahil ito ay isang unconstitutional na nagawain. Sana pakinggan ng ating mga senador ang panawagan ng nakararaming mga Pilipino. Mahigit 90% ng mga Pilipino na gustong humarap si VP Sara sa impeachment trial. Again, ang lahat ng ito ay naayon sa ating saligang batas o ang 1987 Constitution. No, sinasabi sa ating konstitusyon sa Accountability of Public Officers, Section 3, the House of Representatives
shall have the exclusive power to initiate all case of impeachment. Yon na ipasa na ng House of Representatives. Now, ang sabi dito sa paragraph 4 ng section 3 ng article 11 or accountability of public officers, sabi dyan, in case the verified complaint of resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. So maliwanag sa ating konstitusyon ang salitang forthwith. So Senator Chis Escudero, hanggang kailan ka magmamatigas? Babaliin ba ninyo, kayo ba mismo ang babali sa ating saligang batas? Dapat dumaan sa rule of law. Hindi katanggap-tanggap para sa aming mga mamamayang Pilipino na kayo mismo ang babali sa ating batas. Ang saligang batas o ang ating 1987 Constitution is the law of the land. Dapat itong sundin at hindi dapat kayo gumawa ng inyong sariling pagdidesisyon base lamang sa inyong sariling interpretasyon at sariling political interest.